near, a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist Church. So parang comparative study ito. Dalawang magtatayo dito. Ang ating topic ay alin ang tunay na iglesia, ang Roman Catholic Church or ang Seventh-day Adventist Church ayon sa Biblia and referensya. So ang ating first speaker dito si Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church at second speaker naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si second speaker, mahuhuli si first speaker. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ng Russia TV to, yung rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, di magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, so magbibigay kayo kung yung lokasyon. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross examination, pag binabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan
or wala pa akong latag dyan, mga ganyan nakahulugan, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa akin ay may disiplina yan. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa mga kapatid ay maaaring gamitin. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 9, 10, para sa sensitive question, maaari kayong magtanong ng sensitibong paksa kabilang doon ang personal na buhay. Maaring pumili kung sagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay kung ang ating debater ay ma-disconnect. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na nakasaad at na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Sangayon bro, sangayon. At sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Sumasang-ayon po, Mr. Moderator. Okay, meron pala akong special rules bro para sa ating first speaker and second speaker. Ang second speaker ay hindi po pwedeng umatake agad, rebuttal doon sa first speaker, sa first presentation. I hope Okay. Thank you mga kapatid. So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience ay hindi nakakilala. Unahin natin ang ating first speaker. Pakilala ka kapatid. Okay, so maraming salamat at magandang hapon po sa lahat ng mga nakaantabay at nanood sa ating live ngayon. First time ko itong naharap si Denmar Santiago ng maginoong diskusyon online. Hindi naman kami nagkikita ito personal. Pero ito na, no? Sa mga hindi pa nakakikilala, ito nga pala ang yung lingkod, Brad Jun Gapo, Defensor Katoliko, at samahan nyo kami sa ating gagawin na online debate with Denmar Santiago, dating Katoliko, nagpasyang magkatoliko, ngayon lumipat sa Seventh Adventist, at ito na, naharap ko siya ng online diskusyon. Magandang hapon at maraming salamat bro. Okay, at syempre mga kapatid, pakilala din yung second speaker natin. Proceed. Pax Bobisco, mga kapatid, mga kaibigan, at mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Magandang hapon po sa inyo lahat at kayo po ay aking mini-welcome dito sa Rasha TV. At anyong pong maliit na lingkod, isang ordinaryo at simpleng kaanib lamang ng Seventh-day Adventist, Brother Denmar Santiago, yung humihimpapawid sa inyong mga screen sa mga panahong ito. Saan man po kayong dako ng Pilipinas at ng mundo, mga kapatid, mga kaibigan, patutunayan po natin, no, na tayo na dating CF Club National Head Chairman of National Debating Team, kasama si dating Vice President Alfe Jaba, ay ating patutunayan kung bakit tayo umalis sa Roman Catholic Church at bakit natin natagpuan ang katotohanan dito sa Seventh-day Adventist Church. Kayo po'y pagpalain ng isang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Okay mga kapatid, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap,
please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment lang kayo ng @followers, nakatag na automatic yan yung inyong mga friends, or @highlights, I think nagtatag din yan ng mga friends ninyo or followers. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag sa ating topic na pag-uusapan ngayon na alin nga ba ang tunay na iglesia? Ang Roman Catholic or ang SDA? Brother Eugene ng Roman Catholic Church, your time starts now. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Itong topic namin ngayon parang isang tanong na kailangang sagutin. Alin ang tunay na iglesia? Ang Roman Catholic Church o ang Seventh-day Adventist Church? Ang tunay na iglesia ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church, hindi yung Seventh-day Adventist Church. Meron ba tayong ebidensya? Kasi marami pong mga ngaral ng Seventh-day Adventist na nagsasabing claim ninyong mga Katoliko yan. So tayo, nag-claim tayo dahil sila nag-claim din. Kung manalo man tayo sa debate nito, pag mayroon tayong referensya, pero pag wala, talo tayo sa debate. O ngayon, alin ba ang tunay na iglesia, ang Roman Catholic Church? Meron ba tayong patunay na ang tunay na iglesia ay Roman Catholic Church? Meron po. Itong nakasulat dito sa Biblia, sinabi po ni Kristo, wala tayong ibang batayan na mababasa natin sa Biblia na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Malinaw yan. At alam yan ni Dinmar Santiago, no? Na nagtayo talaga ang ating Panginoong Jesucristo ng iglesia. Anong iglesia ito? Mababasa natin sa St. Matthew chapter 16, verse 18. And thou art Peter, upon this rock I will build my church. Itayo ko ang aking iglesia. Anong iglesia ito? Kasi hindi naman niya pinangalanan. Kahit nga bumabasa tayo, basahin natin yan sa original manuscript, yung Grego na pagkasulat, wala namang minensyon, I will build my Seventh-day Adventist Church, I will build my Roman Catholic Church, wala naman. Pero anong klaseng iglesia yan? Yan pong iglesyang laganap sa buong mundo. At yan ay Catholic. Kano ang Catholic batay po? Kasi referensya ang yung pinag-uusapan natin, no? Ano ang Catholic? According po sa Alpha and Omega na sulat ni Ellen Goldwhite, ang Catholic po ay ito po ang ating mababasa sa Alpha and Omega, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by absorption of Greek philosophy and neighboring religions into views held by Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into strictly hierarchical system with the Pope and its summit. Mayroon pong Santo Papa. So kapag mag-claim itong kapatid natin na, kami din Catholic, wala kayong Santo Papa. So hindi kayo ang tunay. Sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? According po, kasi dito sa Pilipinas, nanirahan tayo. Mayroon tayong Philippine history. Hindi ko nalang ipapakita sa inyo dito kasi para naman hindi tayo, yan. Papakita ko na lang, baka maghanap itong si Dinmar. Sabi po dito sa 123, sa itong sinasabi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Especially the Roman Catholic religion, strictly based religion, was Eastern in origin, being founded by Jesus Christ. Sino nagtayo? Si Kristo. Kaya nga, yung iglesyang tunay, walang iba, Roman Catholic Church. Namumroblema ka na ngayon, bakit ka umalis sa simbahan iyan? Na yan na sana ang tunay. Baka tanongin niya, ang iglesia ay makikilala po sa mga palatandaan. Kaya nga may Sabat sila, di ba? Hindi sila kumakain ng mga baboy kasi sinusunod na lang nasa Biblia. Ngayon, ang sabi po sa Biblia, the Global Study Bible, hindi ko na lang ito babasahin buo, yung mga kaulugan niya. Pero ito po ang nakasulat pag sinasabi nating mark of the true church. Kung palatandaan, kung bagay ka nga. Ito basahin natin na. While the above, the 3 marks of the church are observable action that belongs to every healthy expression of the body of Christ. 4 more characteristic of the church are identified by Scripture. Ano ito? Number 1, na the church is one. Hindi ko na lang babasin yung mga minutes at yung mga verses na ginagamit. 1,
The second, the church is holy. Third, the church is Catholic. And fourth, the church is apostolic. Malinaw. The one holy Catholic and apostolic church. So hindi Seventh-day Adventist Church. So ngayon, ang mga nakikinig, itong si Brother Noel P. Ramos, iniwan ng Seventh-day Adventist at nagkatoliko na. Iniwan ha. Iniwan niya. Bakit daw? Kasi alam niya na ito pala ang tunay, hindi yung kay Dinmar Santiago. Kasi yung topic natin parang nagtatanong ito alin ang tunay na iglesia? Yung amin o yung sa kanila? Natural. Yung atin may mga ebidensya na. Diba? Itong si Jolito Daig, isang mangangaral ng Seventh Adventist, sinabi, authentic po ang Britannica Encyclopedia. Ang sabi, Roman Catholicism. Christian Church. Sabi doon sa Britannica Encyclopedia, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational that traces its history to the Apostle of Jesus Christ in the first century. Nakita nyo? Unang siglo pa lamang. Kaya ebidensya, referensya. Baka magsabi, Biblia, Brad. Meron tayo, Biblia. Mababasa sa Biblia, St. John chapter 10, verse 16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me and Gentiles and Jews shall be one Catholic church under their only universal head and shepherd. Anong version yan? Minimorize na lang natin. Anong version yan? New Testament paraphrase ni Richard Baxter. Alam ni Dinmar Santiago yan. Kasi dati siyang, alam nyo walang national debater sa CF Club, dahil CF Club din ako. Dati. Kaya huwag kayong maniwala sa mga patutsada nitong, dati daw siyang CF Club. Kayo maniwala nun. Ang presidente ng CF Club, si Late Fernand Presillas. Yan, walang kwan. So, balik tayo sa issue. Meron na tayong ebidensya, meron tayong ebidensya na Catholic talaga ang tunay, hindi Seventh-day Adventist. Kaya kung kayo, nagbalak-balak kayong umalis sa simbahang Katolika at doon kayo kay Dinmar Santiago sumasama, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Ngayon, alin pa? May ebidensya pa ba tayo? Meron. Dito sa New Book Knowledge Encyclopedia, ano sabi? The history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 120 persons were gathered there were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit and promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit is came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Sino tayo? Si Heso Kristo. Hindi ordinaryong tao lamang. Salamat, Mr. Moderator. Okay. So, sino nagtayo? Si Heso Kristo. Kaya, suma total, conclusion, the Roman Catholic Church is the true Church of Christ. Ang siyang tunay na iglesia. Ngayon, magigiba lang ang ating pagtindig, ang ating pundasyon, ang ating presentation kapag siya po ay magtanong, batay dito sa referensya, batay dito sa mga librong hawak ko, si Tarpulano ang nagtayo ng Roman Catholic Church, hindi si Kristo. Sang-ayon ka ba dito? Wala po siyang may pakita. Kung wala siyang may submitar, hindi tayo matatalo sa debate. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay total sa Roman Catholic Church, then you have to present the founder of the Roman Catholic Church, if not Christ. Simple lang. Diba? So, ito ang may mga ebidensya na tayo. So, kayong mga Seventh-day Adventist na nandyan pa rin, kayo na lang mag-iisip-isip. Mag-isip-isip na kayo. Dahil unang-una, talagang may mga ebidensya tayo. At hindi po katang-isip ito. Mga legit na standard po ito. Yung mga yung hindi katang-isip, legit na standard, yung mga libro na ginagamit pa natin itong mga translation ng Protestante na nagpapatunay na ang nagtayo at tunay na iglesia ni Jesucristo walang iba
one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So ngayon, ang tawag nito, ang trabaho niya, gigibain niya yung stand ko na hindi si Kristo nagtayo, hindi yan ang tunay kasi itong tunay sa amin kasi ito ang tayo ni Hesus Kristo. So mag-provide siya ng dokumento. Di ba? So ayan, ang presentation natin malinaw na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo, tunay na simbahan ay talagang Roman Catholic Church. Sige bro. Anong oras bro? Sige. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating first speaker at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating second speaker. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes bro. Your time start now. Nakamute ka bro. Go then. Ay bro, sandali lang bro. Mr. Moderator, nakikita yung screen ko? Yes bro, Nakita, pero dalawa kasi yung screen ko bro sa kanya at sa iyo ba. Bro, Okay, nakikita. ito bro, Okay. nalimutan nating magdasal bago magsimula bro. Okay lang. Sige. Ngayon, umpisa ko na, Brother Rashi, ha? 7 minutes bro. Okay. Sige bro. Okay. Pag ba sinabing Catholic, agad-agad, ang ibig sabihin Roman Catholic, yes or no? No. No. Kasi meron namang nag-claim kami rin Catholic, kaya nga kinumpleto Roman Catholic Church. Yun yung binasa natin kanina na One Holy Catholic Apostolic Church, kaya nga sinusuportaan natin na yung Alpha and Omega ay may Santo Papang Catholic. Di ba? May Santo Papang Catholic, kaya hindi lahat Catholic Roman Catholic Church na. Okay. Next question. Kung hindi lang kayo ang Catholic, sino pa ang ibang Catholic? Marami bro. May Apostolic Catholic Church. Mayroong isang yung Catholic din yung pangalan la bro. Marami bro. Hindi ko na po problemahin kung sino-sino yan bro. Ang akin lang bro, ang Roman Catholic Church, ito yung tinitindigan Sa madaling salita, hindi porke Catholic, tunay na. Yes or no? Yes bro, pero kinumpleto ko bro, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi ibig sabihin pag Katoliko ka kayo ng tunay. Kaya nga meron kaming descriptive title ng aming simbahan, descriptive name, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kung meron tayong mababasa dyan sa mga referensya, Catholic Church, founded by Jesus Christ. Sino ito? Hindi naman ito Roman Catholic Church din yan. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Doon sa Biblia, may mababasa ba tayo? Kasi sabi mo ang tunay na iglesia, ay Roman Catholic Church. May mababasa ba si Biblia sa original Greek and Hebrew and Arabic at Latin ng Biblia, Roman Catholic Church? Meron o wala? Wala bro, kasi ang Roman Catholic Church, hindi po yan Latin, hindi po yan Greek, at hindi po yan Hebrew. English term po yan. Kaya huwag mong hanapin sa mga Latin at sa mga Hebrew yung English na term. Next question. Okay, next question. Okay. Dito naman sa John chapter 10 verse 16 na ginamit mo. Yung sa aklat ni Juan na ginamit mo. Kaya natanong ko sa iyo, yung binasa mo na Roman Catholic Church doon, nasa original Greek manuscript ba? Yes or no? Wala bro, kasi English translation yan bro. Yung original, talagang hindi mo makikita yan. Kasi English Iba yung English at saka iba yung Grego. Huwag mong hanapin. Halimbawa, ikaw, naghanap ka ng kaldero. Doon sa original Greek, meron. Hindi naman Greek yung kaldero. Kaya huwag mong hanapin yung Roman Catholic Church sa original dahil hindi naman yan Grego. Sige. Okay, next question. Binasa mo yung Alpha and Omega. So tanggap mo kayo yung Roman Catholic Imperial State Church na nakasulat doon. Yes or no? Hindi bro, kasi hindi naman kami Imperial State. Iba yung Imperial State at iba yung Catholic Church. Iba yung Imperyo at iba yung Catholic Church.
Kaya huwag mong isama bro, porket merong Roman, kami na yun. Hindi naman. Next question. Sige. Okay. So, hindi ka na-agree ngayon sa binasa mong Alpha and Omega kasi nakasulat doon Roman Catholic Imperial State Church. Yes or no? Sa anong pan bro? Hindi naman ako nagbasa ng Roman Catholic Church bro. Ang binasa ko Catholic. Wala namang Imperial Church. Ito, nasa screen. Maliwanag oh. Ano sabi dito? A Universal Church, sabi dyan, no? Yung binabasa mo kanina. Oh. Ito. So, wait lang. Alpha and Omega pala ito. Alpha and Omega bro. Wala namang Imperial Church sa kalagay rito. Okay. Question. Okay, question tayo, question. Ito yung ginagamit mo, yung Alpha and Omega. Okay. Teka lang ha, buksan natin yung Alpha and Omega mo. Okay. Okay. Dito, sa Alpha and Omega, sabi dito, canonically, ang simbahang Katoliko nabuo sa isang mahigpit na hierarchical system kasama ang pinakapapa ang tuktok nito. Tanggap mo ba na, sabi dyan no, na isang universal church ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng Greek philosophy? Tanggap mo yan, yes or no? Yes, sabi ng kwan nyo, sabi ng Alpha and Omega nyo. Pero bakit ko ginamit ito? Dahil po kasi kapag mag-claim kayo na kayo rin ay Catholic kasi Objection. Proceed. Mr. Moderator, categorical po ang tanong ko. Tinatanggap niya ba yung ginamit niya? Yes, tinatanggap ko bro. Yes daw. Proceed. Explanation. Tinatanggap ko yan kasi sabi ng ano nyo, Alpha and Omega nyo, libro ninyo ito. Pero hindi namin ito sinasabing serve as the doctrine. Kasi di naman namin ito libro. Pero bakit namin tinatanggap? Unang-una, dahil po sinasabi ninyo na yung Catholic Church may Santo Papa pala. At yung pag kayo mag-claim na kayo Catholic Church, hindi kayo pasado dahil walang kayo Santo Papa. Next question. Okay, ngayon, ang sabi mo dito, sabi dito, no, isang universal Christian church na ang basihang doktrina ay nabuo sa pagsikip ng Greek philosophy at mga karatig na mga relihiyon. At sa mga pananaw ng pangahawakan ng Apostolic Church, canonically, ang simbahang Katoliko nabuo sa isang mahigpit na hierarchical system kasama ang Papa ang pinakatuktok nito. Tanong, ang Papa ba visible head ng church ninyo? Yes or no? Yes, visible bro. Yung makikita talaga, pero yung invisible si Kristo. Kaya nga ginawang Santo Papa si San Pedro una. Sumunod naman itong si Linus pong namatay sa hanggang ngayon. Meron kaming apostolic succession. Diba? Ano po yung apostolic succession? Batay po dito sa Alpha and Omega nyo. Ito ha. Apostolic succession na. Ayan, sayang. Okay. Next question. Ang sabi mo, visible head ng Roman Catholic Church si Cristo. Saan mababasa yun sa Biblia? Letra. Meron o wala? Invisible? Oo. Bro, kung letra por letra bro, wala. Explicitly wala, pero impliedly, meron. Kasi pag akyat niya sa langit bro, of course siya yung ulo, Efesos 5:23. Sino ba yung iniwanan niya ng susi ng karya ng langit bago siya umakyat sa langit? Si San Pedro, hindi naman si Eileen Goldwhite. Kaya nga, meron kaming apostolic succession. Kaya malinaw pa. 7 minutes Next time. question. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga Ay, kapatid. sayang naman. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating second speaker. Baka naman gustong magtanong pa ito si Dinmar. Bigyan pa ng isang minuto yan. Okay na yan bro. Huwag muna kayong magsalita bro ha. So mga kapatid, dako tayo sa ating second speaker. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Dito kay Bro Neil, Pristine Ellen G. White came to occupy a particular central role. Her main vision and spiritual leadership convinced her fellow Adventists that she possessed the gift of prophecy. In May 1863, Seventh-day Adventist Church was officially founded in Battle Creek, Michigan. Shoutout din kay MG Noel SDA. Nakakatawa talaga itong si Gapo. Di ko alam kung debater ba talaga ito o joker. Shoutout din kay Jules Vicente Baran. Wala nang lakas, una lang malakas.
Shoutout din kay Bro Neil Pristine, dito kay Albert Hinkel, sabi niya, galingan mo Denmar. Zaed Mir, sabi niya, nako, i-congrats na agad kay Bro Eugene, ang RCC naman talaga, ang true church founded by Jesus Christ. Shoutout din kay Glads Galarado, pirik-pirik na Bro Gaps, ang Sabadista. At shoutout din mga kapatid kay dito kay Jeffrey Opong, bugbog si Bro Eugene. Remy Diretso, tapos na ang debate, wala din palang mababasa. Shoutout din kay Aldrin Calosa, good question Mr. Denmar Santiago. Shoutout din mga kapatid kay Charleston Medina, Mr. Eugene ka po, siguraduhin ko na magkakadautal-utal ka sa mga tanong ni Denmar dyan. Shoutout din mga kapatid kay Mark Bacas, nandyan din si Aldrin Calosa, kapatid na daga po dahil sa wala sa Greek ang Roman Catholic dahil English yan. Ano naman sa Greek ang Roman Catholic na mababasa nation sa Biblia. Shoutout din kay Peter Villaruel, Baldaka Totoga po, wala palang mababasa, so ano pa na kailangang debatehan. Shoutout din kay John Lester RSP, parehas lang kayong heretic. Edison Tojoy Jr., shoutout daw. Dito din kay Ray Pilapil, pareho kayong peke. Yan. So, dako tayo mga kapatid sa ating... Bro, bakit itong kang Denmar Santiago na presentation dito bro, hindi makikita sa screen sa live bro, putol? Sige lang bro, i-arrange ko yan. I-adjust na lang bro. Kasi putol talaga dito. Yes bro. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating presentation ng ating second speaker. Nakita ba yung screen ko? Nakita yung screen ko? Yes bro. Then, okay. Proceed ka bro, Denmar, 10 minutes. Okay, thank you so much. Pax Bobisco, mga kapatid, Paxit Bunom. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Tayo po ay magpe-present ng ating orthodox teaching patungkol sa pagiging tunay na iglesia. Meron pong mga marka ang tunay na iglesia. Siyempre, kung kakakilala ka ng peking 20, makikilala mo na agad yung tunay na 20 pesos, di ba? So, meron nung pagkakakilanlan yan, yung peke at tunay. No, may palatandaan po mga yan. Ngayon, ano po ang tatak ng tunay na iglesia? No? Okay. Ano po ang tatak ng tunay na iglesia? So, this is the marks of the true church. Una, ang mga Adventist naniniwala, mga kapatid, sa iisang Diyos na tunay. Yeah. Holy. Bakit? We are saved by faith alone. So we are already saints. Kami yung mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos. Revelation chapter 14 verse 12. No? Catholic. We are also Catholic. Bakit? Sinusunod namin ang Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo. No, at kami po ang nagpapahayag ng three angels message sa buong mundo. No? So, ngayon, ika-apat, apostolic, connected kami sa mga apostles. Teka, maingay. Sandali lang bro, kasi yung live ko bro, may problema dito bro. Sige bro. Apostolic, connected kami sa mga apostles, sa kanilang mga katuruan, gaya po ng Sabat at ng hindi pagkain ng karumalduman. Mamaya po i-elaborate natin yan. Number 5, no? Orthodox. Ang Adventist po ang may pinakatamang katuruan, mga kapatid, hindi nagbabago, orihinal na galing sa mga santo ng Biblia. Kaya kami tinatawag na Orthodox. Number 6, Adventist, naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ikapito, prophetic. No, bakit? Kami po ang hinuhulaan ng Biblia, mga kapatid, na remnant sa Revelation chapter 12. Number 8, reformer. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo
na nag-challenge sa interpretation ng Sabat ng mga Pharisees, no? Ngayon, pansinin po natin, ito po ang unang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia, no? One church. The first mark of the true church is unity. Ayon po dito sa Catholic Education Resource Center, mga kapatid, no, we are united in our creed and our teachings. Iisa po, mga kapatid, dapat ang turo. Tanong, ang Adventist ba nagkakaisa sa turo? Yes. No? Seventh-day Adventists believe that there is one God, and this one God is three co-eternal persons who work together in unity: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano po? Okay. So, tayo po yung nagkakaisa sa turo, no? So, pasok po tayo sa pinakaunang standard o pinakaunang tanda ng ating iglesia. Ngayon, eto po yan. So, sabi dito sa Catechism sa 813, the church is one because of her founder, no? For the Word made flesh, the Prince of Peace, reconciled all men to God by the cross, restoring the unity of all in one people in one body. Ang Adventist po, mga kapatid, ay united. Again, united po kami sa isang turo. Ano pong turo yan? Na iisa ang tunay na Diyos. Yan. Nasa aming fundamental beliefs po yan. Unlike po sa iba, unlike po sa iba, sila po ay nagkawatak-watak. Ano ho? Mamaya, didiinan po natin yan. Okay? Ngayon, ang ikalawang palatandaan ng tunay na iglesia ay banal. No? Holy. Ang sabi dito ng The Catholic Answers, The Catholic Answers sa article na pinamagatang On Your Marks, the Church is Holy. No? Ito ay noong June 29, 2013. Sabi dito, the Church is not holy because of her members. She is holy because her founder Jesus Christ is holy. Sino po ba ang tunay na mga banal, mga santo? Ayon po sa Biblia, Revelations chapter 14 verse 12, here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and hold fast to the faith of Jesus. Kami, mga kapatid, ang tapat na sumusunod sa utos ng Diyos, hindi nagbabago ng utos, hindi lumalabag sa utos, kundi sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, ano pa, mga kapatid? Okay. Pangatlo, ang pangatlong marka ay Catholic. Ang salitang Catholic, according sa Wikipedia, mga kapatid, the word Catholic derived from the word Catholicos, no? Sabi niya, from the ancient Greek adjective o pantukoy na universal, hindi naman po pala noun adjective. Ano po ibig sabihin ng adjective? No? According to the whole in general or to the whole or universal. No? So, ang Catholic ba at Roman Catholic pareho? Ang sabi ng Fatima.org, the use of the term Roman Catholic and Catholic not actually the same. Bakit? The word Catholic, ano ibig sabihin yan? Mula sa Catholicos, universal. Ang ano ibig sabihin ng universal? Ang sabi dito ay primitive non-ecclesiastical sense. Ano ibig sabihin? Katulad nito, the Catholic resurrection, the Catholic goodness of God. Ano pa? Marami. Pwede siyang gamiting adjective pero hindi noun. Adjective po yan, hindi po siya proper name. No? Ngayon, pag sinabing Catholic, sino po ba ang kabilang sa Catholic? Ang sabi ng CCC 836, all men who are called to this Catholic unity of the people of God. Lahat daw. All mankind. Sabi niya, no? To 8 in different ways belong our order, the Catholic faithful, orders who believe Christ, and finally all mankind, called by God's grace to salvation. Tanong, dun ba sa all mankind kasama ang Seventh-day Adventist? Yes, kasama. All mankind, di tao kami, di ba? Kaya ngayon, ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, we are in 235 countries out of 250 countries all over around the world.
mga kapatid. So that's why we are Catholic. No? Now, ano ang sabi ng ating presidente? Pinatutunayan ito ng ating former president, ni President Neil Wilson. Adventist Review, March 5, 1981, page 3. Sabi niya, no? A Seventh-day Adventist Catholic. Answer, yes. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Yan. No? Ngayon, pang-apat na marka, apostolic. Pagka sinabing apostolic, anong ibig sabihin? According dito sa Oxford Learner's Dictionary, mga kapatid, connected with the apostles or to their teaching. Ano po ba ang turo ng mga apostoles, mga kapatid? Ang sabi dito, no? Ang apostolic doctrines ay nasa Ezekiel chapter 44 verse 23 to 24. No? Ano sabi diyan? Yung unclean and clean, they shall keep my laws, they shall hallow my sabbaths. Bakit? Kasi yung pinuno namin ay ano? Sabbath keeper si Jesus Christ. Hindi po Sunday keeper, ha? Hindi po Sunday keeper, Sabbath keeper po si Jesus Christ. Kaya doon sa iglesia sa ilang, no, tinanggap namin yung mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano mga aral yon? Yun nga po, yun nasa Ezekiel. No? At aking ituturo sa aking bayan. O anong ituturo? Pagkakaiba ng malinis at ng marumi, pagsunod ng kautusan, at pangingili ng Sabat. Kaya po, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist po, kami po ay one holy, Catholic, and Apostolic true church. Mga kapatid, batay po yan, hindi lamang sa Biblia, kundi maging sa mga referensya ang ating nilatag. No? Ngayon, pasusubalian niya ng ating kausap, ay kailangan niya ring tutulan ang kanilang mga referensya. Yun lamang po, maraming salamat, Mr. Moderator. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating second speaker. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating first speaker, Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church. Your time start now. Pa-unmute, bro. Okay, bro. Salamat, Mr. Moderator. Unang tanong. Sabi mo, hindi Roman Catholic Church kasi ang tunay is yung Seventh-day Adventist na itinatag. Ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Kristo. Kaya sabi mo yan yung tunay. Ang tanong ko sa iyo, sino ang founder ng Seventh-day Adventist batay po sa inyong libro na Seventh-day Adventist Belief na nakasabi dito, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ko, sinong founder? Si Kristo o si Ellen Goldwhite? Si Kristo, si Ellen. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Okay, batay po sa ating rules, ang nailatag lamang ang siyang dapat itanong sa first cross-examination. Okay, so iniisip ng kabilang panig na hindi pa daw niya nilatag yan. So automatic next question ayon sa ating rule. Okay. Yung bang ginagamit mo is standard reference ba yun o inyo lang libro? Standard. 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 Lahat po ng ginamit ko, base po yun sa inyong katisismo, mga website, at inyong mga referensya. No? Okay. Kaya kung hindi ka po kayo nakinig sa aking presentation, ay wala po talaga kayong maitatanong ngayon. Next question. Ngayon, ang tanong ko, batay dito sa dictionary na hawak ko, ang Catholic, sabi niya Catholic Church eh. Di ba? Kasi sila din Catholic. Batay sa dictionary, ang Catholic is a member of the Roman Catholic Church. Ang tanong, membro ka ba ng Roman Catholic Church? Membro ka ba? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yung encyclopedia na hawak niya, yung dictionary yung hawak niya, hindi ko po nilatag yan. Next question. Okay, so again, automatic next question to dahil wala daw siyang nilatag. Diyan sa Biblia na lang tayo kasi ayaw niya tanggapin eh. Diyan sa Biblia tayo. Objection. Mr. Moderator, side comment. Ayaw ko daw tanggapin. Huwag na siya mag-side comment, Mr. Moderator. Hindi ko papayagan yan. Okay, so ang objection dito, side comment daw yun. Brother Gapo, meron ka bang counter objection or hahato? Wala na bro.
Okay, so hahatol Ang muna tanong ako. ko- Wait lang. Hahatol muna ako doon sa sinasabing side comment. Hindi ko kasi muna malaman kung side comment yun or nagpipremise si Brother Gapo dahil hindi pa siya buo yung tanong ba. Pero ibibigay ko ulit kay Brother Gapo yung kanyang pagtatanong. He can rephrase or ulitin lang. So proceed lang ha, bro. Ito yung tanong ko, bro. Kasi, ang tanong ko ay ganito. Sa Biblia tayo. Meron ba tayong mababasa even, kahit anong translation sa Biblia na I will build my Seventh-day Adventist Church? Meron o wala? Meron. Meron. Oh. Meron. Next question. Wait lang. Anong Next titas question. mababasa I will build my Seventh-day Adventist Church? Biblia. Okay, sitas. Anong sitas mababasa? Revelation chapter 12 verse 17. Okay. Bakit? Wait lang. Kasi kami lang, 20 seconds. Proceed. Kami lang ang sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ang Roman Catholic, lumalabag na sa utos, nagpalit pa ng utos. Kaya hindi po sila pasok doon Next sa question. Revelation 12. Okay. Ang tanong ko, meron bang mababasa sa Biblia, I will build my Seventh-day Adventist? Sabi niya, meron. Anong sitas? Sabi niya, Revelation 12:17. Ngayon, kung babasahin natin ang Revelation 12:17, meron ba tayong mababasa, I will build my Seventh-day Adventist Church? Meron o wala? Meron o wala? Yes. 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 Implied. Yes. Behind the text. Bakit? Kasi ang Seventh-day Adventist, ulitin ko, kami ang sumusunod sa utos, ang Roman Catholic lumalabag at nagpapalit ng utos. Kaya hindi ho kayo pasok dyan. Lalong-lalo na binago nyo ang araw ng Sabat patungo sa linggo, sabi ni James Cardinal Gibbons. Kung wala akong mababasa sa Revelation 12:17, aaminin mong sinungaling ka ngayon. Time stop muna. Hindi ko papayagang may tanong yan, bro. Next question. Ayun sa ating rules. Sige bro. Time ratio. At okay. You can replace, Dito bro. na lang tayo bro sa sa Catechism of the Catholic Church. Kanina sinabi ko standard ba yan? O yung libro sabi niya standard. Ngayon, batay po sa Catechism sa 846, ang sabi dito, kapag ikaw po ay hindi mananatili sa Catholic Church, hindi ka po makatanggap, you cannot obtain salvation. Paniniwalaan mo ito, hindi? No, dahil hindi po yan biblical. Ang kaligtasan namin, base sa Biblia, Acts 4:12, kay Jesus Christ lang, hindi yung sa pagiging Katoliko. Wala pong ganyan sa Biblia. Okay, next question. Next question, ito. Sabi niya, one Holy Catholic Apostolic Church sila. Ngayon, dito tayo sa sinasabing Catholic. Pag sinasabi natin Catholic, alam naman niya, throughout the whole world. Lumaganap na ba kayo sa buong mundo? Yes or no? Yes. Yes. Next question. Okay, next question. Sabi niya, lumaganap sila sa buong mundo, Catholic sila. Batay po dito sa inyong Alpha and Omega, ang Catholic po ay may Santo Papa. Tatanggapin mo ba ito? 10 seconds. 10 10 seconds. Proceed. Okay, yung Catholic dyan, sumipsip ng Greek philosophy. Pagano po ang church nila dyan? Paganong Next Katoliko. Kung kayo yan, pagano question. po kayo? Next question. Next question. Sabi niya is apostolic sila. Dito naman tayo sa apostolic. Sabi niya apostolic sila. Ngayon ang tanong, may connection daw sila sa apostol. Ang tanong, anong taon kayo umabot dito sa Pilipinas galing Jerusalem kung may connection kayo sa apostol? Anong taon? Anong taon bro? Taon. Anong taon? 1900s. Next question. 1900. Next question. Sinong tao na nagdadala niya ng Seventh Adventist galing Jerusalem papuntang Pilipinas? Aba, marami. Oh, Bigyan mo marami. isa, bro. Next question. Bigyan mo kung isa sa maraming tao kasi sabi niya mayroon silang connection sa apostol. 1900 pala dumating dito sa Pinas. Sinong tao na nagdadala niyan galing sa Jerusalem? Counter, Mr. Moderator. Walang counter. objection to, bro. Objection. Okay, proceed, bro. Objection ko, Mr. Moderator. Hindi niya ako pwedeng pilitin sumagot kasi hindi huyang categorical. Next question. Sa dinami-dami na sinasabi mo, makapagbigay ka ba sa akin ng isa? Makakapagbigay ka ba daw? Yung tanong na pwede, hindi.
Kasi marami ho yan. Hindi ko mababanggit yan, maubos ang oras natin. Kanina, nag-present ka ng link ng Seventh-day Adventist website. Ngayon, ang tanong, standard ba yon o hindi? Yes, standard yon. Dahil website namin yon. Unlike dyan sa CCC mo, no, magsisisi ka pag binasa mo yan kasi galing kayo sa pag-ano. Next question. Next question. Define what is standard. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Malayo na po sa aming topic ang question niya. Okay, Next so, question. Out of topic daw to. Counter objection muna sa kabilang panig. Okay, wala na bro. Anong oras bro? Ano na lang bro, 21 seconds. Proceed ka bro. 21 seconds. Ngayon, dito tayo bro, sa sinasabi niyang 1 daw sila. Kung 1 kayo, bakit marami kayong mga sekta? Lokal, Reform, Todo El Mundo. Bakit marami kayo kung isa lang kayo? Ba't madami daw kayo? Isa lang kami dahil ang paniniwala namin, iisa lang, darating si Kristo. Kayo po, magkaiba kayo ng Eastern Orthodox 7 Church. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At before natin puntahan ang ating rebuttal stage, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Jules Baran, wala nang maitanong. Sabi ni Jundel, standard daw, ipakita Santiago. Shoutout din kay Ta Arnel Sigosyo. Hahaha, kinawawa ka na naman. Shoutout din mga kapatid kay Jonathan Balectorian. Gapo, question mo para kang bata. Shoutout din kay Randy Hebreo. Sige, sinungaling mo pa SDA. Shoutout din kay Rien. Wrong SDA use RCC reference to prove that not true church. Marilyn, haha, walang Pope Denmar. Huwag ka ngang sinungaling dyan. Shoutout din mga kapatid kay GM Gozon, 1863 Apostolic. At tumatawa siya. Shoutout din kay Pasayloon, Bibo Talmo. Hindi yan ebidensya Denmar. Mali sagot mo. Sinungaling talaga ito. Ayan. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Zaldi. Abot na sa sabat si Denmar karon taod-taod baboy na sad. Ha ha ha. Shoutout din mga kapatid kay Mateo Fernandez, hanggang mani kaatbang ni Gapo. Okay. Albert Hingal sabi niya wala siyang sinabing wala, meron daw implied. Sabi ni Jason Apostol, nag-claim kayo pareho na kayo itinatag ni Jesus, di nyo nga alam paano itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan at ano ang pangalan ng simbahan nyo. Bago kayo mag-claim, hanapin nyo kung ano ang foundation ng kanyang simbahan. Shoutout din mga kapatid dito kay Langin, Sektang Daghag Atik, SDA. Jezreel Cueto, talo ang Katoliko. Shoutout din mga kapatid dito kay Jules Baran, based sa rules tama si Denmark kaya okay lang na ma-objection kasi may rule na intindihan nyo. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Brother Eugene, again ang topic natin, alin ang tunay na iglesia, ang RCC or SDA? Bro, your time start now. Maraming salamat Mr. Moderator. Ngayon, hindi niya natindigan ng kanyang topic na alin ng tunay. Di ba? Kasi sabi niya, standard daw yung mga ginagamit niya. Ibig sabihin, yung Catechism of the Catholic Church, standard din yun. Yung link niya na ginamit, pati nga yung presidente nila, ginagamit na niya, yung link na Seventh Adventist, self-serving po yan. Pag sinasabi natin self-serving, hindi standard yan. Pag standard, nag-objection na nga siya, di ba? Objection moderator. Wala sa topic, hindi. Pinadefine ko sa kung ano yung standard. Pagka kasi standard, ginagamit yan, even hindi mga Katoliko at hindi mga Kristiyano. Say for example, yung diksyonaryo. Di ba? So, hindi niya nagigiba yung ating stand, imbis na magtanong siya kung sinong founder, wala. Ngayon, ayaw niya, sabi niya, hindi ko naman nilatag yan. Nasa role naman na hindi nilatag magtanungin. Ngayon, dito tayo ha. Paano naging tunay ang Seventh-day Adventist? Hindi po yan tunay. Dahil dito po sa kanilang Adventist history, sa Answering Adventism, makikita nyo sa screen, who were the founder and pioneers of the Seventh Adventist Church? 3 principle po. Sino po ito? Si Ellen Goldwhite,
si Joseph Bates, at saka itong si James White, tatlong principle. Walang Jesucristo. Paano naging tunay yan? Libro nila mismo yan, di ba? O ngayon, ano pa? Ito, pero pa, itong website nila, sabi niya, standard yung website eh. O ito, sino si Ellen Goldwhite? Si Ellen Goldwhite ay isa sa mga co-founder ng Seventh-day Adventist Church, kasama ang kanyang asawang si James White, at kapwa ang nagtatag ng simbahang si Joseph Bates. Hindi si Kristo. Kaya hindi kay Kristo yan. At sinong nagsabing hindi kay Kristo? Si ChatGPT mismo. Tinanong ko, ang SDA ba ay si Kristo ang may-ari? Sabi ni ChatGPT, ang tanong mo ay ang SDA ba ay si Kristo ang may-ari? Narito ang isang malinaw at maikling paliwanag. Ano? Sagot, hindi si Kristo ang may-ari ng Seventh-day Adventist Church. Kaya iniwan ng ibang mga debater nyo. Anong tunay? Tanongin mo pa si ChatGPT. Ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Kristo. Tinanong ko siya, mayroon ba kayong connection? O sabi niya, mayroon. O anong taon? 1900 daw. Hindi nga niya alam ang exact. 1900 lang yung sinasabi niya. O dito tayo. Sinong tao ang nagdala niyan galing Jerusalem? Papuntang Pilipinas. So direct na lang ito Sabi niya, meron, marami. Marami pero hindi nga nakapagbigay kahit isa. O ilan kayo? O sinong nagdala niyan? Kung yung alam ko niyan, nung debater lang si Winifredo, si Robert Cadwell po, tuturuan na lang kita sabi ng History Adventism niyo, sabi niya, si Robert Cadwell po, ilang taon kayong umabot dito? Anong taon? 1905, hindi 1900. Hoy, nakapagtayo kayo ng kapilya sa Santa Ana, Manila, 1907, 3 taon. Bago kayo nagtayo ng kapilya, 13 lang ho yung membro ninyo, kawawa naman kayo. 1905, katoliko na. Pag sinasabi niyang katoliko, kami rin katoliko, binasa pa. Anong ginasa niya? Mga libro nila, self-serving yan. Hindi po yan legit. Natural, pumapanigin sa inyo dahil self-serving yan eh. Katoliko, ang sabi ng dictionary dito. Ayan oy, mga Seventh-day Adventists, sabi, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Paano naging katoliko kayo? Hindi nga kayo membro ng Roman Catholic Church. Membro kayo ng tatag ng kano. 3 Amerikano po yung founder ninyo. Di ba kayo nahiya? Oy. At sasabihin ninyo, kayo yung tunay. Paano nangyari yan? Hindi mo nga alam kung sino tao. Ngayon, may bababasa ba? Kasi Biblia may bababasa ba sa Biblia? Sabi niya, meron. Anong klase? Nakakatawa ito si Dinbar, Sabi niya, meron. Saan? Revelation 12:17. Wala hong nababasa, sabi lang niya, impliedly. Pag sinasabi natin impliedly, hindi po mababasa natin dyan. Letra po, letra. Sabi niya, meron daw, 7th Adventist. Basahin natin to, yung Biblia, kung meron ba. Kahit anong translation po ng Biblia, wala ho. Wala pong mababasa dyan sa Revelation 12:17. Seventh-day Adventist Church. Wala. Zero as in wala. So wag kayong, ikaw din Mar Santiago, wag kang magsinungaling dito. Nakakatawa yung presentation mo. Kaya nga ako hindi nakinig sa presentation mo una. Self-serving yung mga ginamit mo. Ginamit mo pa si Ted Wilson. Sabi niya, yes, we are Catholic. Natural. Kasi presidente ninyo yan Magsasabi talaga ng ganyan, pabor sa inyo yan. Pero how about the history? Sinabi dito ng Glorious Encyclopedia, nasa likod ko, di ko lang babasahin Nagsimula kayo 1863. Paano naging connected kayo ng mga apostol? 1863 kayo natatag. Dito, meron ako ebidensya. Yan website nila ito. Nagsimula pala sila ang Seventh-day Adventist ay ayon sa doktrina ay tagapagmana ng kilusang Millerite noong 1840s. Tagapagmana kayo. Diba tagapagmana kayo? Kailan kayo? Bagaman ang pangalang Seventh-day Adventist ay pinili noong 1860. Pumili kayo ng pangalan noong 1860. Babasahin nyo sa Biblia, Revelation 12:17. 1860 ba yun? Ang denominasyon ay hindi opisyal na inaayos hanggang Mayo 21, 1863.
Kailan napundar itong Tanduay Ram sa Pinas? 1854. Mas nauna pa nga yung Tanduay Ram sa inyo. Kailan po napundar itong kailan po napundar itong St. John the Baptist sa Jimenez, yung ginuraan ng isang sakop na Seventh Adventist na babae? kung hindi ko nagkakamali, 1822. Correct me if I'm wrong. 1829. Mas nauna pa nga sa inyo yan eh. Yung nawasak sa lindol. Kailan yun na tayo? 1858. Mas nauna pa sa inyo. At sasabihin, connected kayo ni Jesu Cristo, apostolic kayo. Natural, sasabihin niyo, apostolic. Libro ninyo yan eh. Inyo yan, presentation ninyo yan. Pumapabor sa inyo yan. Dapat magbigay ka ng mga source legit. Halimbawa, ito, gumagamit ako ng mga legit na mga source. Hindi pabor sa amin. Hindi mo nga nag-iba yan eh. Sabi dito, ginamit mo, history ni ano. Hindi mo nga naitanong sa akin yan. Ngayon, dito sa kanilang Seventh Adventist belief, ay talaga si Ellen Goldwhite ay isa sa mga co-founder, one of the co-founder. When we talk about co-founder, kapwa nagtatag. Anong ibig sabihin ng nagtatag? Marami po sila. Sino? O yan, tatlo. Binanggit natin kanina si Joseph Bates, si James White, may isa si Ellen Goldwhite, at marami pa. Ayan o, dito sa kanilang Answering Adventism mo. Maraming founder nila dito eh. Ayan o, ito. Sila si Andros, John Brington. Ito marami. Kaya pala ko founder. Paano naging Hesus Kristo yan? Ay naku talaga, Denmar Santiago. Gising ka na po. Huwag kang assuming. Di ba? Gising ka na. Huwag kang assuming. Ano yung tunay? Hindi kayo naging tunay. Napuntang Sabat. Mayroon bang connection sa ating usapan ng Sabat? Kasi nagsasabat kami. Kasi si Kristo, Sabat keeper, may connection ba? Sa pagiging, kasi pag sinasabi natin alin yung tunay, kayo ba o kami, mag-present ka ng ebidensya. Solid talagang evidence. Huwag yung mga self-serving, ginagamit mo, Biblia. Pagkatapos yung Biblia, di naman pumapanig sa inyo. Gumagamit ka ng Catechism of the Catholic Church. Mayroon na babasa sa Catechism of the Catholic Church. Pag hindi ka nananatili, po ay hindi makakatanggap ng kaligtasan. Haskang disgrasya hagit ni mo ini. That's why, sabi niya, hindi siya maniniwala. Kasi inyo yan. Bakit naniniwala kayo sa libro niyo? Link nga. Ginamit niya kanina sa presentation. SeventhAdventist.com. Huy, self-serving po yan. Kung ganyan lang naman ang kalalabasan sa debate, gagamit tayo ng sarili nating libro dito. Tayo na, moderator? Okay. So, kapag ganyan yung kalalabasan, dapat sana, gagamit na lang tayo ng sarili nating libro. Pero hindi, kasi self-serving yan. Pag sa debate, wag kang gumagamit ng mga self-serving, gagamitin mo si ano. Hindi ko nga ginagamit si Juan dito, yung mga santo namin, kasi self-serving yan. Kapag sasabihin ko, sabi ni si Cyprian of Carthage, pag hindi ka naging Katoliko, wala ka. Di ba? Hindi ko na ginagamit yan dahil una, self-serving, kasi debate ito hindi po ito lecture faith about Catholic doon sa mga audience nating Katoliko. Now ngayon, sabi baka tanong, ang ChatGPT ba ay accurate? Hindi naman accurate yung ChatGPT, Brad. Ginagamit ko lang yan, kahit hindi accurate. Kayo nga ay gumagamit kayo ng libro niya, hindi naman sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng first speaker. Ako tayo sa second cross ng ating second speaker. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay. Ginagaya mo si Mr. Jando Alabado, at tanong ko sa iyo, yung recently mong binanggit, always ba na accurate at factual ang ChatGPT na ginagamit mo sa rebuttal? Yes or no? Hindi naman lahat accurate, bro. Pero meron naman Objection. Proceed. Mr. Moderator, categorical question. Yes or no? Okay, mayroon bang objection? No, bro. Okay, so hahatol mo na ako. Ang answer niya dito ay no o hindi. Sabi niya kanina, bro. Then, so proceed lang. 20 no, seconds. bro. Kasi hindi lahat nagsasabi totoo ng ang ChatGPT. Meron namang nagsasabi at meron namang hindi. Yung binasa ko, nagsasabi talaga ng totoo yan dahil mapapatunayan, even nga yung mga libro ninyo, founded kayo ni Ellen Goldwhite. Ano yun?
Next question. Okay. Okay, next question. Sunod kong tanong. Sunod kong tanong sa'yo, ha? Okay. Yung word ba na Catholic at Roman Catholic, pareho ba? Yes or no? Pag sinasabi nating ang Roman Objection. Catholic, ano Objection. na tanong mo, bro? Objection na, Objection. Proceed, Objection, proceed. Mr. Moderator. Objection. Sabi ko sa kanya, no, pag ba sinabi Catholic at Roman Catholic, magkapareho lang ba? Yes or no? Magkaparehas lang ba daw? Yes or no? Synonymous, bro. Synonymous. Bro, need mo talagang magpili bro ng yes or no. Or Ano ba yun? 10 seconds, Magkapareho ba? yes bro, magkapareho ba daw? Kapag sa mindset po ng simbahang Katolika, yes, of course, magkapareho. Okay, Disim so- lang yan. Pero sa mindset So ng iba- ganito, wait lang Aura. So ganito, yes ang sugot dito, tapos 20 seconds brother Eugene. Sige, yes bro, magkapareho kung mindset ng simbahang Katolika. Pero kung mindset ng ibang sekta, halimbawa kayo, sabi nyo, Catholic Church kayo, hindi tayo pareho. Dahil dyan tayo sa founder nagbabase. This is all about the church and founder, kung sino talagang tunay. So maglatag ka ng ebidensya dyan. Marami kang mga presentation na ilatag mo na hindi Roman Catholic Church, hindi founder si Kristo. Next question. Okay, next question. Sabi dito sa Fatima.org, nakikita mo naman sa screen ko eh. Are Catholics all Roman Catholics? Sabi dyan, while many people use the term Roman Catholic and Catholic as synonymous, they are not actually the same. Ikaw ba agree ka dito sa Fatima.org? Yes or no? Ano ba yung, bro, clarification lang. Ano ba yung Clarification, Fatima.org? Okay, so nagka-clarify siya ano daw yung Fatima.org. Ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Clarify ko lang, bro. sige. Clarify ko. Sige na, okay na bro Eugene. Ika-clarify ko. Ika-clarify daw niya. Proceed. Clarify ko. Bro, yan, bro. Website po ito ng Romano Katoliko, Fatima.org. Okay, Next, website, website sagot. daw yan bro. So, paulit nga bro Denmar yung tanong mo. Ulitin ko. Ang sabi Time dito, stop all Catholics, Roman Catholics? Sabi dito, they are not actually the same. Agree ka ba sa Fatima.org? Yes or no? Yes No, or hindi ko tatanggapin na agree ako dyan, bro. Kasi baka pinutol niya at hindi ko nabasa ang buong konteksto niyan. Sige, next question. Okay, next question. Next question. Ayon po dito, sa ni Frank Sullivan from Apostles to Bishop, the development of the episcopacy of the early church, no? Sabi diyan, by the late 4th century, Roman bishops began to see themselves as successor of Peter. The chief apostles appealed to his authority. Tanong, kailan nakita ng mga Romanong obispo na sila ay successor ni Pedro? Noong 1st century o noong 4th century ayon sa referensya? Ano ba yung referensya ginamit mo? Gamay magkay na, bro. Di ko makita sa screen yan, bro. Yung gamit niya, bro. Okay, so clarification Okay, yun bro, pero either nakita mo yan or hindi bro, talagang ipapasagot yan. Ilalapit ko na. Ayan, Lapit tingnan mo. Ayan. Nakita mo? Okay, so proceed sa sagot bro, kailan daw? Kailan? 1st or 4th century? First or 4th century? I-represent tanong. Paulit, sige. Okay, rephrase ko yung tanong. Ayon po dito sa referensya ni Francis Sullivan from Apostles to Bishops, page 229. Sabi dyan, by the late 4th century, Roman bishops began to see themselves as successor of Peter. Tanong, kailan nakita ng mga Romanong obispo na sila ay successor ni Peter? 1st century or 4th century batay sa referensya? Pili ka sa Okay, dalawa. bro. Wala akong mapagpipilian dyan, bro, unless and until makita ko yung mga original na kopya dyan. Quotation ko yan, ginamit mo. Objection, Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. May pagpipilian po, Mr. Moderator. 1st or 4th century. Okay, so ganito. Mamimili siya dun eh. Okay, so ganito. So kung 20 seconds ang pagsagot, mamimili siya ng 1st or 4th. Kung 10 seconds dahil wala doon ang sagot mo, pwede mong gamitin Brother Gapo. So Wala, bro. 10 seconds, bro. Proceed. Wala. Hindi ko sasagutin yan. Dahil una, yung mga referensya niya, quotation. Hindi ibig sabihin, hindi ako makasagot. Quotation po.
Gusto ko makita yung original na Next mga question, libro. 10 seconds. Okay, next question. Ito ha. Ayon po dito sa World History for Postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide, sabi dito, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Tanong, may mas matanda pa ba sa Roman Catholic Church base sa standard historical reference na ating binabasa? Yes or no? Hindi ko rin sasagutin yan, bro, dahil kanina gumagamit ako ng mga referensya. Sabi niya, hindi ko naman ginamit sa presentation. Objection. Time stop mo na. Objection. Mauna muna tayo sa objection, ha. Bro Denmar, objection, proceed. Tapos may objection, Mr. Moderator. Ito po ang objection ko. Maliwanag po ang tanong ko. Categorical, pakisagot niya. May nauna ba sa Roman Catholic Church ayon sa standard historical reference na world history for the postmodern Filipino? Wala na siyang, bro. Yung okay, mga, bro Eugene, may counter-objection ka, bro. Proceed, bro. Counter. Kanina, bro, nagtanong ako batay sa mga librong hindi niya ginamit. Sabi niya, objection moderator, hindi ko ginamit sa presentation yan. Yung mga librong ginamit ko sa presentation, magtanong ka. Di mo nga hindi ko nga ginamit yan, kaya hindi ko sasagutin yan. Okay, so ganito, ang objection ni Brother Denmar, tama na meron siyang tanong doon, patungkol doon sa sinasabi niya. Ngayon, itong counter-objection naman, Brother Gapo, yung ating rules kasi, yung pag hindi lang paggamit, yung pagtatanong mo doon sa nilatag yan, during lang yon sa first cross-examination, ha. So dito sa second cross-examination, pwede nang gamitin, hindi nilatag. Pero ganito, kung hindi mo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot mo or merong something doon sa tanong niya, bro, you can use your 10 seconds. Sige, bro. Ano ba yung tanong niya patungkol sa libro niyan, bro? Okay. Tanungin ko ulit, base dito sa World History for Postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide. Sabi dito, eto sabi dito, the Eastern Orthodox Church is the second, sabi dito, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Tinatanggap mo ba na may nauna sa Roman Catholic Church? Tinatanggap ko rin yan, bro. Tinatanggap ko rin yan, bro. Dahil unang-una, kasali pa naman ang Orthodox Church sa Catholic Church before. Sige, next question. Next question. Okay. Sa madaling salita. Sa madaling salita, tinatanggap mo base sa historical reference na una ang Orthodox Church sa inyo. Yes or no? Ay, bro, kasali din yan sa Roman Catholic Church. Objection mo na, Brother Gapo, at saka si Brother. Broden, ganito, bro. Broden, wait lang, bro. Pag mag-o-object ka, bro, nadidinig ko naman. Wag mo nang ulit-ulitin, ha? Tapos si Brother Gapo, mag-silent lang. So, Brother Denmar, punta tayo sa objection. Objection, Mr. Moderator. Categorical question. Tinatanggap niya ba na may nauna sa kanila na Orthodox Church? Okay. Base po sa standard reference. Okay, so sa yes or no to. Brother Eugene, ready ka na mamili ng yes or no or mag-counter object ka muna? Okay, bro, tatanggapin ko yan, bro. Pero alam nating lahat na yung Orthodox, kahit nauna pa yan o yung Roman Catholic Church, pari-pariho din yan. Dahil kasama din yan yung Orthodox, yung hindi pa nag-split. Ano ka ba naman? Okay, so ganito, Brother Eugene, gusto ko lang talagang malaman, bro. Pipili ka ng yes or no, bro? Yes, bro. Ano yung sagot mo muna, bro? Yes or no? Oh, yes. Yes, so 20 segundo, bro. Magpaliwanag ka ulit, bro. Proceed ka, bro. Okay, tatanggapin ko yan na sabi niya, mayroon pang nauna. Yes, of course. Pero hindi ibig sabihin na huli na yung Roman Catholic Church. Doon sa Edict of Milan, yung binasa niya, kasi kasama din yan sa Roman Catholic Church yung Orthodox. Hindi pa yan sila nag-split. Sige. Okay, next question. Iwanan kita dyan, iwanan kita. Ilan pa natitira ko oras, Mr. Moderator? That's 2 minutes and 4 seconds. Okay, mahaba pa. Okay, eto susunod yung tanong. Sabi mo, standard reference ang dapat basahin. Tanong, kung standard reference, binasa mo yung Alpha and Omega, lahat ba na nakasulat sa Alpha and Omega pinaniniwalaan mo? Yes or no? Nope. Hindi ko pinaniwalaan dahil unang-una, hindi naman to standard. Ginagamit ko lang to. Libro niya nagsasabi.
Pero not even, hindi ibig sabihin, naniniwala ko sa Alpha and Omega ninyo. Dahil unang-una, libro ninyo ito. Sige. Okay. Next question. Susunod yung tanong. Ito ha. Susunod yung tanong. Ang question ko, Mr. Eugene ka po. Ito tanong ha. Kung walang Roman Catholic sa Bible, kasi kanina sabi mo wala kang mababasa letra por letra. Alam mo ba na sa John 19:30, Greek, Hebrew, Latin ang ginagamit sa New Testament? Alam mo ba yun? Yes or no? Yes, bro. Okay. Next question. Kung Hebrew, Greek at Latin ang ginagamit sa Bible, ipakita mo sa akin sa Hebrew, Greek at Latin yung Roman Catholic Church sa Biblia. Okay, sagot. Hindi ko may pakita yan, bro. Dahil unang-una, yung Roman Catholic Church, hindi po yan original. English po yan. Kaya huwag kang maghanap sa mga Latin ng English translation. Ano ka ba naman? Aral ka muna. Next question. Ano po ang ibig sabihin ng founder? Ayon po sa standard reference. Founder, nagtatag. The one who found. Siya po yung nagtatag. At kanina ko pa pinipresenta dito. Time. Nagtatag. Ay. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa second speaker sa ating first speaker. So dako tayo sa second speaker na rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Gilmar Yamba, patay na. Shoutout din kay Juniper Lumindas, Impas. Giselle Cueto, Bro Gabo, wala na, hindi mo masagot. Shoutout din kay Rain, finish na, talo si Gabo. Shoutout din kay Araza Jessie, cherry picking pala sa Alpha and Omega. Shoutout din kay Giselle Cueto, tapos na ang laban. Shoutout din kay Peter Villanuel, iiyak si Gapo. Shoutout din kay Shikaina Eloa, hindi na makasagot ng maayos si Gapo. Shoutout din kay Alex Kainbelt, Bro Rasha, pakisabi ni Denmark, kahit ako SDA, hindi ako maniniwala na kami tatag ni Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Peter Villanuel, kay Reme Derecho, umamin mas nauna sa Orthodox. At dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Brother Denmark Santiago ng SDA, time start now. Nagrereklamo siya mga kapatid. Hindi daw yung standard reference ang ginamit natin. Nung gumamit tayo ng standard reference, nagkagulong-gulong. Gumugulong yung first speaker. Mantakin ninyo, World History for Postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide. Ano po sabi dito? The Eastern Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Mas matanda pa daw sa Roman Catholic Church ang Eastern Orthodox Church. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, yung pagsang-ayon ni Brother Eugene Gapo sa ating tanong kanina, umamin siya. Sila ay pinakamalaking sulpot na iglesia. Bakit? May nauna sa kanila. Hindi sila nauna. Ayan. Ayan, kaya, mga kapatid, dito pa lamang, tapos na ang debate. Sila daw tinayo ni Kristo? No! Hindi sila tinayo ni Kristo. Sila ay tinayo, mga kapatid, ng mga pagano. Ngayon, patunayan natin, sila ay tinatag ng mga pagano. Eto po. Teka lang. Ito yung standard reference natin Eugene Gapo Standard reference po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po standard reference natin. Sila po ay itinatag ng mga pagano. Okay? Ganito po ang sabi ng kanilang paring Jesuita. Ito po Spirituality of the Christian East ni Reverend Father Thomas Joseph Speditic, SJ. Ano po SJ? Society of Jesus. Pari po yan
Pari po yan. O ngayon, ano po sabi ng kanilang pari? Basahin natin ang sabi ng kanilang pari, mga kapatid. Ganito ang sabi. Eto ha. Sabi dito, tinagalog na natin. Tagalogin natin. Dapat nating bigyang diin ang isang prinsipyo ng husto. Ang simbahang Latin, yung Roman Catholic Church, ay nagmula sa simbahang Griego. Abang ang isang sanga tumutubo mula sa isang puno ng kahoy. Ang simbahan itinanim ng mga Griego at ipinahayag ang sarili sa wikang Griego hanggang sa katapusan ng ika-4 na siglo. Mga kapatid, mga kaibigan, ayon po sa pari nila na si Joseph Spiritic S.J., ang Roman Catholic Church, the Latin Church, nagmula lamang sa Greek Orthodox Church. Kaya dito mga kapatid, sila po ay pinakamalaking sulpot. Sulpot po eh. Hindi po sila tunay. Sulpot. Kaya kita po ninyo, nag-i-imagine lang itong mga to eh. No? Mga imagine, nag-i-imagine ka lang eh. Ha? Hangga po. No? Ito. Isa pa. Sabi dito sa ating referensya. Babasahin natin ha. Ito ha. How to become a Christian. Chapter 4. The church got into its current condition. Sabi dito. Ito ha, hindi ito galing sa Katoliko, hindi ito galing sa Protestante, no? Ito, sabi dito, the Roman Catholic Church is not the original or true church. Kita mo? Ano sabi? Is not the original or true church. Sabi mo, kasabihin mo, kayo'y true church, sinungaling. Diba? Sinungaling eh. You are not the true church. Bakit? Kasi mga kapatid, ano ang inamin ni Gapo? Ang amin ni Gapo, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Mas nauna pa po ang Eastern Orthodox Church sa Roman Catholic Church. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, itong Roman Catholic Church, mga kapatid, hindi po sila tunay na iglesia. No? Bakit? Isa pa. Saan po sila galing? Sabi dito ng Grolier, Universal Encyclopedia. No? Ito na ha. Page 141. Grolier Encyclopedia. Sabi dito, Roman Catholic Church. Ano daw? Ang pinakamalaki sa mga simbahang Kristiyano ay kinilala bilang Romano dahil sa makasaysayang pagkaugat nito sa Roma. Mga kapatid, ang tunay na iglesia mula sa Jerusalem, hindi nag-ugat sa Roma. Kaya po dito, hindi po sila tunay. Bakit? Nag-ugat sila sa Roma, hindi sa Israel. Maliwanag, mga kapatid. Ano ba? Standard reference pa natin, Eugene Gapo. Base po dito sa Britannica Encyclopedia, ano po ang sabi? Sa isang antas, siyempre, ang interpretasyon ng Romano Katolisismo, interpretasyon nyo lang pala eh. Hindi pala ito katotohanan, base lang sa interpretasyon ng Romano Katolisismo. Sabi, sa pagbasa ng sarili nilang kasaysayan, ang Romano Katolisismo nagsimula kasabay ng pinakasimula ng Kristyanismo. Claim nyo lang yan. Ano sabi ni Britannica? Sa pagbasa ng sarili nilang kasaysayan. Inyo lang yan, interpretation nyo lang yan, na kayo ang tunay na iglesia. Hindi! Kaya dito, huwag ka nagsisinungaling, Eugene Gapo. Diyos ko, matakot ka. Matakot ka sa ginagawa mo. Ngayon, eto ba, isa ba? Eto. Ang sabi dito sa dictionary, dictionary na yan Roman Catholic. Ang sabi dito sa dictionary, mga kapatid,
Roman Catholic, a sect originally organized by the Jesuit. Kailan? Jesuit out of the relics of the Marian party of clergy in late in the reign of Queen Elizabeth and further organized into a Donatist hierarchy by Cardinal Wiseman in the year 1850. 1850 lang pala kayo tapos sasabihin mo per century kayo. Agoy, dictionary na ito, Eugene Gapo. Dictionary ito, standard reference. Picturean mo at ng mga Katoliko nang malaman talaga ninyo. Dito, sa madaling salita, mga kapatid, hindi po sila ang tunay na iglesia. Sapagkat, mga kapatid, sila po ay pinakamalaking sulpot na iglesia. Nauna pa po ang Eastern Orthodox Church sa kanila, mga kapatid. Base sa standard reference. Kaya di po sila tunay Sino po ang tunay? Mga kapatid, ang tunay po, ang tunay, yung tinatag sa Jerusalem, Sabbath keeper. Okay? Si Pablo po, mga kapatid, founder. Ngayon, magtataka si Eugene Gapo. Bakit naman si Ellen White founder? Sabi niya ganun, founder daw, founder. Ito, Eugene si Pablo din founder. Okay? Founder din tawag ito, si Pablo. Basahin natin. Dito sabi ng talata, ito, talataan natin yung ating sinasabi. Teka lang po pakita natin sa screen nang makita nito ni Gapo. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. Okay. Teka lang hanapin natin Okay. Si Pablo po, founder. Ang sabi diyan, siya ay ginawang master builder. Yung talatang po yun, yung siya ay ginawang master builder, tagatatag, yan. So, kapag salitang build, ang build po ay, ibig sabihin, ay build unto something. Iba po yung found sa build. Dahil ang build, may itinayo na, pero tatayuan mo. Pero yung found, ano sabi ng found? To begin or to create, doon pa lang magsisimula. Kaya ang nilagay ni Jesus Christ doon, build, hindi found. Kasi meron ng church sa Old Testament. Sa inyo wala pa. Alam mo pa kakaiba? Okay, thank you, sayang. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating rebuttal ng second speaker. Dako tayo, mga kapatid, sa ating second cross ng first speaker, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. 7 minutes, your time start now. Nakamute ka, bro. Ito, bro. At tanong ko sa kanya, bro, batay sa ginagamit niyang Britannica Encyclopedia. Dito sa Britannica Encyclopedia, si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. Tatanggapin niya ba ito o hindi? Hindi. Base po yan sa interpretasyon ninyo. Ang sabi ni Britannica, habang binabasa ninyo ang inyong sariling referensya ayon sa inyong interpretasyon. Maliwanag po yun sa Britannica na binasa ko. Next question. Okay. Next question. Kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Roman Catholic Church, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Si Jesuit. Base dun sa aking binasa, 1850 kayo ayon sa diksyonaryo. Next question. Bro, sinong tao, bro? Next question, sinong tao? Okay, Mr. Moderator, objection. Base po sa ating rules, pag naghihingi ng sagot tungkol sa tao, nagbigay po ko, sabi ko, Jesuit. Huwag niyang questionin pa yun kasi yun po ang aking sagot. Okay. Sabi niya, Jesuit. Bro, sinong pangalan sa Jesuit na nagtayo ng Roman Catholic Church? Ayan, yan na yung next question, bro. Anong pangalan daw? Okay, 10 seconds. Gaya po sa sinasabi sa referensya, tinayo po kayo ng Jesuit 1850.
Next question. Okay, anong referensya bro na nagsasabi na 1850 ay itinayo ang Roman Catholic Church? Ito po, dictionary. Ito, papakita ko Anong sa'yo. dictionary yan bro? Anong dictionary yan? Bro Eugene, dictionary. 20 seconds. Ito. Wait lang ha. 20 seconds naman yan eh. Papakita ko sa'yo. Ito yung referensya. Hinihingi mo. Wait lang ha. Wala dito. Reference. Anong Nasaan na ba dictionary yun? yan bro? Next question, 20 Okay. seconds na. Next question, 20 seconds. Next question. Anong dictionary ang ginamit niya? May sagot? Okay, ito po sagot, Mr. Moderator. Ito, nakikita sa screen. Ayan dictionary. Ayan. Dictionary of Sects and Heresies and Ecclesiastical Parties and School of Religious Thought ni John Henry Blunt. Ayan, nandiyan. Ayan dictionary. Okay. Ito si John, itong ginamit mo na author, Katoliko ba yan o Protestante? Okay, wala pong nakalagay dito. Next question. Na bro, hindi ko sinabing may nakalagay ba. Katoliko ba yan o Protestante? Okay, Katoliko or Protestante daw. Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Wala po nakalagay dito, Mr. Moderator. Wala. Mr. Kapo. Wala nakalagay dito. Next Ay, question. wala. Batay sa inyong website na kayo po ay tatag ni Ellen Goldwhite, tatlong principal founder ang simbahan ninyo. Sa tatlong principal founder, meron bang Jesucristo? Meron ba daw? Meron. Meron. Next question. Natin tong website nila sa Answering Adventism. The three principal founder were James White, Joseph Bates, and Ellen Goldwhite. Sino ang founder? Si Cristo, si Ellen Goldwhite, si Joseph Bates, at si James White. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Lahat po na binanggit niya. Pero yung Answering Adventism, hindi po namin yan website. Yan po yung sa kalaban ng Adventist. Next question. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa adventist.weebly.com. Sinabi dito, ang Seventh-day Adventist ay ayon sa doktrina ay tagapagmana ng kilusang Millerite noong 1840s. Ito ba ang itinatag ng Jesucristo na pinagmana lang pala kay ni Millerite movement? Sagot? Okay, 10 seconds. Proceed. Kami ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi gaya nyo, sulpot kayo base Okay. sa standard reference. Next question. Batay dito sa inyo pa ring website na ang Seventh-day Adventist ay naitatag noong Mayo 21, 1863. May Jesucristo pa ba sa taong 1863? Meron, nasa langit. Meron, nasa langit. Siya ang aming tagapamagitan, punong saserdote na nasa sanktuaryo. Sa inyo kasi, yung Kristo ninyo, kahoy at bato. Next question. Okay, next question. Sabi mo, meron. Dito sa inyong website pa rin, the same website ang nagtatag pala ng Seventh-day Adventist ay si Ellen Goldwhite. Ang tanong, sino ang narinig mo? Si Ellen Goldwhite o si Jesucristo? 10 seconds. 10 seconds. Ang tanong po ay fallacy. No? Kaya hindi ko po sasagutin yan. Next So, bro, question. anong Next klaseng question. palasi yan, bro? Black and white fallacy. Black and white Next kasi question. daw. Explain niya, bro. Anong klaseng palasi, bro? Okay. Explain daw. Yung policy na yan, pinatatanggap mo sa akin, no? Yung dalawang option na wala dyan ang sagot. Okay. Okay? Yeah, hindi natin pumili. Nililimitahan, wait lang, may 20 seconds pa ako. Nililimitahan mo yung aking sagot dyan, which is wala naman yung sagot talaga dyan. Kaya policy. Next question. Next question. Ginagamit mo si Dr. Sonia M. Saide. Yung referensya Yes. kanina. Ngayon, ang sabi ni Dr. Sonia M. Saide sa libro niyang The Philippine Unique Mission, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ano ang sinabi ni Dr. Sonia M. Saide? Roman Catholic founded by Jesus Christ o hindi itinayo ni Jesus Christ? Okay, 10 seconds. Hindi ko po paniniwalaan yan hanggat hindi mapakita sa akin ni Gapo ang referensya. Ipakita mo sa akin referensya. Next question. Ayan o. Sonia M. Saide, naipakita ko na. Oh, this is Okay. ibang libro. Tanong. Wait, question. Magtanong ka. Proceed. Ang tanong ko, ano ang sinabi ni Dr. Sonia M. Saide?
Roman Catholic Church founded by Jesus Christ or Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ? Founded or not Okay, founded? 10 seconds. 10 Hindi ko po sasagutin yan dahil hindi niya pinakikita yung actual page. Puputulin niya lang yan. Next question. Next question, 10 Actual seconds. page. Okay. Dito sa actual page sa 123. At sabi po dito, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ano sinabi ni Dr. Sonia inside there? Founded by Jesus Christ or not founded by Jesus Christ? Okay, 10 seconds. Pinutol niya po ang pagbasa. 7 minutes time. Okay, so 7 minutes time. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live kay Rain. Sabi niya yung isa option baka kasama dyan, edi magtatag na kayo. Shoutout din kay Alice Kainbelt. Mali pa rin ang turo natin mga SDA. Shoutout din kay Yefen Ezenia. Denmark crumbling down, panicking. Shoutout din kay Jezreel Cueto. Wala na, false church, kahoy at bato. Ha ha ha. Shoutout din kay Jundel. Saan ba ito nabilong ang SDA? Kasi ang reliyon totoong Sabadista ay Judaism. Shoutout din mga kapatid kay Archie. Tanong mo po pang bata. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz. Ang iglesia na tinayo ni Jesus ay lumaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bawat mapagpahayagan ng mga tunay na lingkod ng Diyos, ng mga masugid at tapat na mga tagasunod ni Jesus. Shoutout din mga kapatid kay Rain. Offshot yan, maraming nagkiklaim. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion. Dito mauna si second speaker, Brother Denmar Santiago ng SDA sa topic na alin ang tunay na iglesia, RCC or SDA? Your time start now, bro. Hello, mic check. Okay na? Hello. Mr. Moderator, okay na? Okay. Hindi na po makakabangon ang ating first speaker sa pagkakagulong, no? Ano na po siya? Hinataw niya na yung kanyang ulo doon sa poste na ating inihampas sa kanya. Ihahampas ko pa lang po, ipinanghampas niya na sa ulo niya. Ano ho yung kanya ipinanghampas sa ulo niya? Ito ho yung standard reference. Kita po ninyo ang pinakita natin kanina, puro pari nila ang standard reference natin. Tignan po natin kung makakatayo pa sa encyclopedia at sa dictionary at dito sa mga referensyang inilatag natin ang unang tagapagsalita. Pero maliwanag ko dito, sila po ay tunay, hindi ho tunay na iglesia, kundi tunay na sulpot, no? Pinakamalaking sulpot na iglesia. Bakit? Ang sabi ni Saide dito ho sa World History for Postmodern Filipino, ang sabi ni Saide, the Eastern Orthodox Church is older than the Roman Catholic Church. Ito, kaya sila pinakamalaking sulpot. Hindi po sila tunay kasi sila po'y sulpot. At pinatutunayan pa ho yan ng kanilang pari. Ano ang sabi ng kanilang pari? Ito sabi ng kanilang pari. Babalikan po natin yung ating sinasabi kanina. Ito tingnan natin kung makakabawi pa ito. Hindi na talaga kasi hindi ako papayag na babawi pa ito. Tingnan niyo Ito po sabi ng kanilang pari ni Joseph Speditic SJ. Ang sabi ko ay ganito, mga kapatid. Dapat nating bigyan diin ang prinsipyong ito at idiin ng gusto na ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego habang ang isang sanga ay tumutubo mula sa puno ng kahoy. Ang simbahan ay itinanim ng mga Griego
at ipinahayag ang kanyang sarili sa wikang Griego hanggang sa katapusan ng ika-4 na siglo. Dito po mga kapatid, pinatutunayan ng kanilang pari, no, na sila itinatag lamang ng Greek Orthodox Church. Hindi po sila tunay, mga kapatid, dahil sila po ay pinakamalaking sulpot. Hindi na po sila makakabawi pa sa debate ito. Kaya nga po hindi na umulit sa akin si Jando Alabado kasi hindi ho kinaya ni Jando Alabado yung pagkahampas niya ng kanyang ulo dito sa poste na ihahampas ko pa lang sa kanya. No? Ang ginawa ni Gapo, inihampas niya yung ulo niya dito sa posting ihahampas ko sa kanya. Magtakip po ninyo, ibibigay ko pa lang sa kanya, inihampas niya na yung ulo niya doon. Eh dito loob, basag. No? Ngayon, sino ang tunay na iglesia? Ang tunay hong iglesia, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist. Bakit? Ang sabi ho sa Revelation chapter 14 verse 12, ang sabi doon, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ang sumusunod sa utos ng Diyos at may patutuo ng ating Panginoon. At ang mga katuruang iyon, mga kapatid, hindi lang mga utos na 10 utos, kundi maging ang sabi doon, ang pag-iwas sa mga karumal-dumal, no? Yung nasa Ezekiel 44:23, no? Yung pangingilin ng Sabat, 10 utos, at ano pa? Ang sabi dito sa Ezekiel 20:20, ibibigay ko sa kanila ang Sabat bilang pinakatanda sa kanila at sa akin. So ang tanda po ng tunay na bahay ng Diyos ay yun pong sumusunod sa kautusan. Hindi po binabago ang kautusan katulad ho ng Roman Catholic Church na nilipat nila, mga kapatid, ang Sabat patungo sa Linggo. Ito po ang ating katunayan, mga kapatid. Papakita natin sa ating screen. Ito ho, ayan o. Papakita natin sa inyo. Ayan o. The Roman Catholic Church made the sacred day of Sunday. Sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating second speaker. At ako tayo sa final conclusion ng ating first speaker, Brother Gapo ng Roman Catholic Church, sa ating topic na alin ang tunay na iglesia, RCC or SDA. Your time start now, bro, Eugene. Okay, sige bro. Magandang hapon bro. Itong si Denmar Santiago, hindi talaga niya natindigan at hindi niya napatunayan na sila ang tunay. Una, nag-10 seconds na lang siya. Bakit ko nag-10 seconds din at bakit hindi natin sinasagot yung mga librong ginagamit niya? Unang-una, quotation po. Pag sinasabi natin debate, huwag kang quotation. Legit na yung ginagamit natin dito, pagkatapos quotation lang yung sayo. I-provide mo yung mga libro. Isa lang, pinagmamayabang niya, si Dr. Sonia M. Saidi, ginanon pa niya yung libro. Hindi na kinaya sa presentation niya. So, ang sabi ni Dr. Sonia Saidi, Catholic Church itinayo ni Kristo, ang alibay niya, hindi daw na ipakita libro, pinakita natin. At hindi na rin pinakita yung mga laman, pinakita rin natin. Ang sabi niya, pinutol. Kayo pala ang mahilig magputol. Kaya quotation yung tinanong ko sa kanya sa dictionary niya. Of course, sasabihin ng isang author ng dictionary na ang Katoliko itinayo ng Jesuita dahil protestante po yan. Dictionary, halimbawa, gaya nito, si William Smith, protestante po itong dictionary na ito. Kapag sinasabi natin na dictionary, hindi ibig sabihin, maniniwala na kagad tayo na iyan po ay standard. Kapag protestante ang author patungkol sa simbahan ng ang meaning, big sabihin, natural panic siya kasi protestante siya, di ba? Yung mga link, yung mga quotation na may highlight pula, yung kanyang questionable dahil una, hindi naman niya pinakita ang mga real na libro. Kaya kahit ano pang gawin niyo sa pagtatanong, sabi pa niya, uy, kaaway ng Seventh-day Adventist ang gumagawa ng answering Adventism. Magbigay ka ng ebidensya. Nakaaway ba yun? Na may apostolic
connection sila. Bakit ito sa kanilang website na binasa natin kanina, nagsimula 1863, may apostol pa ba sa 1863? Wala na. Si Kristo nandun na sa langit at sasabing, inyo yung Panginoon. Hoy, ang founder ninyo, 3 principal founder po. Sabi niya, ay kaaway yan, ginawa ng mga kaaway yan, di yamin yan. O ito, malinaw na. Sa inyong web, adventist.weebly.com. Si Ellen Goldwhite, isa sa mga founder ng Seventh-day Adventist. Sino? Kasama ang kanyang asawang si Joseph B. James White. At ang kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Hindi kay Kristo yan. Britannica Encyclopedia, ginamit niya si Kristo founder. Hindi naman niya pinaniwalaan. Yan ang tunay na palasi. Palasi yung tinatawag natin na suppressing the fact. Magamit ka ng mga referensya, hindi mo naman pinaniwalaan yung mga laman. Pagka lang may nabasa kang pabor sa'yo, okay na. Aba bro, hindi po ganun. Kaya sabi na lang niya na para daw tayong posting gumugulong, kung babalik ka rin siya yun. O kaya nga lumipat yung mga ibang membro ninyo sa Katoliko. Dahil una, hindi po yan kay Kristong tatag. Kayo, nagsabadista kayo ulit. Dahil siguro, alam na, hindi ko na lang sasabihin. Mamaya ko na lang sasabihin sa live natin yan dito. So, ibig sabihin, may ebidensya na punta siyang Sabat, walang connection yun. Kailan kami sumulpot, nauna pa ba? Natural, yung ginamit na ni Dr. Sonyan Saidi na mas nauna pa yung Orthodox Church. Hindi ibig sabihin nauna sila na yung tunay. Ang Orthodox Church, bilong yan sa Roman Catholic Church dati nung hindi pa nag-split. Di ba? Dapat alam mo yan, history yan eh. Nagbasa ka ng history, di mo naman naintindihan. Ang yung sa'yo, mahilig ka history, hindi history. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo yung Seventh Adventist, balik ka na lang sa Katoliko, pero huwag kang umasan. Sa Katoliko may pira. Dahil walang pira dito kapag maging Catholic faith defender ka, wala kami sahod. Unlike sa mga ibang sikta, na kapag ikaw po ay naging preacher sa kanila, mayroong kang allowance matatanggap, depende, 10,000, 15,000, dito wala. So wala talaga siyang nailatag, kaya nga kung magtanong siya sa akin, hindi ko sasagutin dahil unang-una mga quotation po. Ilabas niyo yung original na libro. Ako nga, sinabi ni Father Clement, magdala ka ba ng projector? Sabi ko, ayaw ko magdala ng projector. Gusto ko legit na mga librong dadalhin ko para mabasa sa mga audience at matingnan nila kung gaano katotoo. Malay mo, sa quotation pa lang, hindi pa sige bro, ipadayon na ako ni Direo niya bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Roman Catholic Church and SDA. At before natin na-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat bro. Unahin natin si Brother Eugene. Bro, pasalamat ko muna bro. Okay, so dagang maraming salamat bro kay Denmar Santiago at sa lahat ng mga nanonood sa atin at sa ating live. Maraming salamat at magandang hapon po. Okay, at si Brother Denmar din, pasalamat bro. Okay, isa po magandang hapon po muli sa inyo lahat mga kapatid. Pinapasalamatan natin ang iisang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo at sa kanila ang lahat ng kapurihan, kalwalatian at pagsamba magpakailanman mga kapatid. Kaya pinasasalamatan din natin si Brother Rasha na ating streamer, recorder, and moderator. Ngayon din pinasasalamatan din natin si Brother Eugene Gapo at natuloy na ang aming debate na pinakahihintay nila. No? At sana panawagan natin kay Brother Wendell Talibong, nakasundo na tayo sa PETSA, nakasundo na tayo sa topic at sa venue sa PETSA. Siputin mo ako. Kasi ang tagal nang hindi ako sinisipot. Ngayon, maraming salamat sa Advent Biblical International Ministry. Wait lang. Mamaya. And gayon din sa bumubuo ng 3A Media at sa aking mentor kay Dr. Rocky at sa aking partner Brother Fernando B. Camacho Jr. at sa lahat ng ating followers sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. So mga kapatid, kayo po ay aking iniiwan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Na kayo'y patuloy na manampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay at si Kristo ay muling babalik sa wakas ng panahon. Viva Adventista del Séptimo Día! God bless sa inyong lahat mga kapatid. Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmamahal.
Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church at si Brother Denmar Santiago ng SDA, at pwede nyo akong gamitin. Sige bro, gamitin sa pwede nyo akong gamitin mga kapatid sa pag-moderate, ma-moderate yung inyong debate. At please pag-subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV Debate, Russia TV mga kapatid, Russia Debates. Search nyo lang yan sa YouTube channel dahil nandun yung ating mga debates. At yung aking profile, paki-follow na lang ako mga kapatid, Russia Vista. You can follow me para sa sunod-sunod na yung mga debates dito. Araw-araw halos mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fernando Beza Camacho Jr., name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.